Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na pahayag mula po kay Ginoong David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple. Ayon sa kanya, nasa iilang buwan na lamang tayo bago maramdaman ang malaking pagbabago sa kung paano po nagiging mas madali at mas accessible ang paggamit ng blockchain at si XRP ay nasa sentro ng pagbabagong ito. Kung dati ay puro komplikadong proseso ang iniisip ng tao pagdating sa crypto, gaya ng private keys at technical steps, ngayon ay papunta na tayo sa panahon na halos hindi na ito kailangang malaman ng mga ordinaryong tao or ordinaryong users. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang sinabi ni Ginoong David Schwartz tungkol sa simpleng paggamit ng blockchain? Ayan, meron po siyang pinost dito sa kanyang dito po sa X. Ayan, si High Vibe Assets po yung nag-post nito. Ayan. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. I think also just better user experiences. We're really like, if people are going to be able to use a blockchain, they're not going to have to. They're going to have to not. It's going to have to be the case where you can use a blockchain without having to know what a private key is, or without having to know what a blockchain is. Like it's just going to have to just work. And I think we're really close. I think we're just like a couple of months away from turning some of those corners to true mass adoption, providing the financial services that like ordinary people around the world need. And that's why we've been doing this for so long. I think also just At ayan, paliwanag po natin kung ano yung kanyang mga sinabi rito. Ayan, siya po ay nagbigay diin na ang mass adoption ng crypto ay hindi dapat nakadepende sa lalim ng kaalaman ng tao sa technology. Hindi lahat ay dapat maging expert sa private keys o kung paano gumagana ang blockchain. Ang gusto niyang ipunto ay dapat natural at simple ang paggamit ng financial services na nakabase sa blockchain. Kung mangyayari ito, tataas po ang kumpiyansa ng tao sa paggamit ng crypto tulad po ng normal nilang paggamit ng banking apps. Ang impact po nito sa market ay posibleng magdala ng mas maraming bagong users na magpapatibay ng demand kay XRP at magdudulot ng posibleng pagtaas ng presyo. Ngayon ay paano naman po nakikita ni Ginoong Schwartz ang susunod na yugto ng XRP at Ripple? Yan, sabi po ni Ginoong Schwartz, nasa couple of months away na lang sila bago magawa ang mga solusyon na magpapadali sa lahat ng ito. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang panahon kung saan hindi na kailangang isipin ng tao kung nasaan ang kanilang private keys o kung paano po iset up ang wallet. Ang gagawin po ng Ripple ay gawing seamless ang proseso tulad po ng paggamit ng simpleng mobile app. Kung mangyari ito sa loob ng ilang buwan, pwedeng mag-trigger ito ng bullish momentum para kay XRP dahil magiging mas malakas ang tiwala ng mainstream market. Kapag dumami ang gumagamit, madalas ay sumusunod din ang presyo pataas. Ngayon ay bakit po napakahalaga ng custody infrastructure na ginagawa ng Ripple? Ayon po sa mga eksperto, isa sa pinakamahalagang bahagi ng crypto adoption ay ang custody infrastructure. Ang ibig pong sabihin nito ay ligtas na paghawak at pag-manage ng digital assets para sa malalaking institutions tulad ng mga bangko at saka asset managers. Si Ripple ay nakapagbuo na ng custody solutions sa pamamagitan po ng kanilang acquisitions. Dahil dito, mas nagiging madali para sa malalaking kumpanya na makapasok sa crypto space nang hindi kinakailangang matutunan ang lahat ng technical na aspeto. Ang impact po nito sa market ay napakalaki dahil kapag pumasok po ang institution, madalas ay nadadala sila ng malalaking halaga ng kapital na pwede pong mag-angat ng liquidity at presyo ni XRP. Ano naman po ang pananaw ng ibang mga tao tungkol dito? May mga komento mula sa ibang users na sumusuporta sa ideya ng simplicity.
Sabi nga ni Ginoong Mike Jihoski, 99% ng mga tao ay hindi kailangang maintindihan ang mismong technology. Ang gusto nila ay mabilis at madali lang, gaya ng pagbubukas ng account or pagpapadala ng pera. Kung magagawa po ng Ripple na gawing simple ang proseso, maaaring mas dumami po ang bagong users na papasok dito sa mundo ng crypto. Kapag mas maraming gumamit, mas lalakas po ang network effect ni XRP na posibleng magtulak ng mas malawak na adoption at pag-angat ng presyo sa long term. Ano naman po ang ibig sabihin ng lahat ng ito para kay XRP? Yan. Kung titingnan po natin ang kabuuan, malinaw na ang direksyon ni Ripple ay gawing accessible ang blockchain para sa lahat ng mga tao. Ang custody infrastructure para sa institutions, ang simpleng user experience para sa mga retail users, at ang mabilis na pagbabago na mangyayari sa loob lamang ng ilang buwan ay pwede pong maging turning point kay XRP. Ang ibig pong sabihin nito ay maaring makita natin ang mas mabilis na adoption hindi lamang po sa mga tech-savvy users kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao. At kung mas dumami po ang gumagamit ng XRP sa totoong buhay, mas lalakas po ang demand at tataas ang posibilidad ng long-term growth sa presyo. Sa madaling salita, si XRP po ay papalapit na sa bagong yugto ng kanyang kwento. Kung magagawa po ng Ripple na gawing simple at ligtas ang paggamit ng blockchain, posible itong magbukas ng mas malawak na pinto para sa mainstream adoption. At kapag nangyari yan, hindi lang si Ripple ang makikinabang kundi ang buong crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.